magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang Kapital Kabayan, an exclusive webinar series under the Financial Education Program by the Department of Migrant Workers and the Philippine Stock Exchange for Overseas Filipino Workers. John Garcia po, ang Business Development Head at Market Education OIC ng Philippine Stock Exchange, ang inyong host at moderator for this webinar. So I would like to recognize our friends from the DMW, our partner broker for this session, Dragonfly Securities, and our guest speaker, which I will introduce later. And of course, ang ating mga OFW participants, my gosh, from 36 countries around the world who are with us today. Thank you for joining us and welcome to our webinar. But of course, bago po tayo magsimula, at this point, we would like to call on DMW's Assistant Secretary for Reintegration, Mr. Venecio V. Legaspi, for his opening remarks. Asik Benny? Maraming salamat, Sir John, at magandang buhay po sa ating lahat. Una sa lahat, kagaya ng sabi ni Sir John, ako nga pala si Benny Legaspi, Assistant Secretary for Reintegration ng Department of Migrant Workers o DMW, ang tahanan ng OFW. Mula sa aming butihing kalihim, Attorney Hans Leo J. Kakdak at 10 ng aming mga kasama, nais kong batiin ang ating mga resource speakers, Sir John Carlo Lim at si Ma'am Gloria Granada, dating OFW, at ang bawat isa ng isang maalab na pagpupugay mula sa inyong mga tahanan at mga lugar ng trabaho, saan man panig ng mundo kayo naroroon. Of course, binabati ko rin ang aking mga kasamahan sa NRCO, ang ating pong Officer in Charge, Director ng NRCO, si Labor Attaché Dilmer Cruz, Attorney Dilmer Cruz, of course, si Sir Dennis Monten, at ang ating mga partners sa PSA, si Ms. Cami. At malugod po namin kayong tinatanggap sa espesyal na virtual seminar na ito na pinamagatang Kapital Kabayan, Stock Investing for OFWs. Bilang mga overseas Filipino workers, alam natin na ang bawat sentimong kinikita sa ibang bansa ay bunga ng ating sakripisyo, tiyaga at pagsusumikap. Layunin ng seminar na ito na bigyan kayo ng tamang kaalaman at kasanayan sa larangan ng stock market investment. Isang napapanahon at makabuluhang hakbang tungo sa mas matatag at masaganang kinabukasan. Napakahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tamang pamumuhunan ay hindi lamang para sa ating kasalukuyan, kundi lalo't higit sa kinabukasan ng ating mga pamilya. Gusto nating makita ng ating pinaghirapang pera ay hindi lang basta't nakaipon sa bangko, kundi tumutubo at lumalago sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan. At ang stock market ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maisakatuparan ito. Bilang dating OFW na nagtrabaho sa bangko for 29 years sa Jeddah, Saudi Arabia, may mga kasamahan akong Pinoy na nag-i-invest sa stock market. Subalit sila yung mga tinatawag na mga tsupetero, yung nakatutok sa konting pagbabago sa galaw ng presyo ng stocks para kumita sa pamamagitan ng pagbili at pagbenta sa maigsing panahon. Sa seminar na ito, sasamahan tayo ng mga eksperto sa larangan ng stock market investment na magbibigay ng kanilang mga kaalaman, estratehiya at mga tips upang mas maging matagumpay tayo sa ating mga investment endeavors. Mula sa mga batayang konsepto hanggang sa mga advanced techniques, tiyak na madaragdagan ang ating kaalaman at kumpiyansa sa pag-invest sa stock market. Huwag po nating kalimutan ng ating pag-aaral at pag-unlad sa ganitong larangan ay isang patuloy na proseso. Huwag tayong matakot magtanong, mag-explore, at higit sa lahat mag-invest sa ating mga sarili. Sa pagtatapos ng seminar na ito, hangad namin na kayo ay maging mas handa at mas may kaalaman sa pagharap sa mundo ng stock market. Isang mundo ng oportunidad na maaring magbigay daan sa mas maliwanag
at mas matagumpay na kinabukasan para sa inyong pamilya. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagdalo at pakikisa. Naway maging mabunga at makabaluhan ang ating araw. Mabuhay kayo mga bagong bayani na kaagapay sa bagong Pilipinas. Back to you, Sir John. Maraming salamat po, Asik Benny. So again, welcome po sa ating lahat. Para sa ating unang episode ng Kapital Kabayan, pag-uusapan natin ang paksa ng pag-i-invest sa stocks at kung paano ito masisimula ng ating mga kababayang OFWs. Sa mga nagsisimula pa lang mag-invest o sa mga wala pang background sa pag-i-invest, don't worry, ang webinar po na ito ay dinisenyo namin para matulungan namin kayo. At dahil para sa OFWs at kanilang mga pamilya, ang webinar na ito, inimbitahan namin ang isang dating OFW para ibahagi ang kanyang mga real-life experiences sa pag-i-invest. So sabay-sabay nating alamin ang mga aral, both the good and the bad, at ang mga natutunan ng ating guest speaker sa kanyang investment journey. We also invited a credible speaker from one of PSE's accredited stock brokerage firms. Tatalakayin naman niya kung paano ninyo masisecure ang inyong financial future kapag kayo ay magre-retiro na. May mga iba't ibang mga financial products kung saan kayo pwedeng mag-invest. Kasama na po dito ang mga dividend-paying stocks, kagaya ng REITs or Real Estate Investment Trust. Ano ba itong mga ito? Matututunan po natin lahat mamaya. Paano tayo makakapag-invest sa pamamagitan ng online trading. At ipapakita rin po ng ating guest ang kanilang bagong mobile trading app. So attendee check, ilan na ba ang ating kasama this evening? We have over 220 live participants. So hopefully mas dumami pa ang ating attendees in the next few minutes. Alam kong Saturday ngayon. So to everyone joining us, thank you for choosing to invest your time with us. So without further ado, ilalanin na natin ang ating mga bisita ngayong gabi. Our first speaker is a chemical engineer by profession and a former overseas Filipino worker. So yes, dati po siyang OFW. She has garnered an extensive experience as a research and development engineer sa Japan and Singapore. So ngayon, na-retired na si Tita Glo. She aims to empower and educate ang mga kababayan naman natin sa importance ng financial management and investment strategies, hoping to make a positive impact sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel. So ang kanyang mga audience ay nabibigyan ng mga lessons about financial well-being. Ang next speaker naman natin joining Tita Glo today is the co-founder and chief executive officer of Dragonfly Securities Incorporated, one of the accredited stockbrokers or online stockbrokers of the Philippine Stock Exchange. John is a University of Chicago Booth School of Business graduate and meron na po siyang over 20 years of financial markets experience. Mukha lang bata itong si John Lim, pero sa totoo, napakadami na pong experience sa market. So let us all welcome Tita Glo and John. Hi Glo, hi John, good evening. Hello! Good Hi, good afternoon. Ako na ba? Magandang Okay. gabi sa inyong lahat. Saan mang Oh, yeah. panig kayo ng mundo naroon. Ayan, so ready na si Tita Glo. So okay, Yes. so una po magpe-present ngayong gabi si Tita Glo, followed by John. So Tita Glo, the floor is yours. Take it away. Ayan. So unang-una, syempre gusto ko munang magpasalamat sa mga taga Dragonfly Securities and PSE for inviting me dito sa webinar na ito para ma-share ko yung aking stock market investing journey. And gusto ko i-share yung aking success story, yung aking failed investments, lessons learned, at kung paano din ito makakatulong sa inyo. Ako si Glo Granada from the Moneywise Engineer. Dati akong OFW kagaya nyo. Prior to working as an OFW, nagtrabaho ako sa Philippines for 18 years. And then nagkaroon ako ng opportunity to work abroad. So I moved to Japan. Kasama ko yung family ko nung nag-move ako sa Japan. And since ako yung principal, yung husband ko naging dependent ko. Kaya ako yung naging breadwinner and decision maker pagdating sa mga investments and financials. 7 years ako sa Japan and then 5 years naman sa Singapore. So total of 12 years working abroad.
And after 30 years of working sa same company but different locations, I decided to retire early. So ngayon, I'm happily retired. Meron akong 2 dogs. I'm earning passive income while doing the things I love. Kagaya nyo, marami din akong mga goals and dreams sa buhay noong ako ay nagtatrabaho bilang OFW. And priority ko noon nakatapos sa university yung 2 girls ko. And syempre, pinaka-importante, mag-save and invest for retirement. Kasi gusto ko pag ako nag-retire, meron akong regular income without actively working for it. Ang sabi nga ni legendary investor Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. And para makapag-save and invest ako for retirement, meron akong sinunod na guide. Ito yung 80-20 rule of budgeting. Dito sa rule na ito, yung 20% kailangan daw siyang ilaan for financial goals. Ito yung tinatawag na pay yourself first. Ngayon, kung hindi kaya ang 20%, at least 10%. So, mailaan for financial goals. And then yung 80% naman for expenses, yung needs, wants, and all other expenses. And ito naman yung own version ko ng 80-20 rule of budgeting. Yung 20% hinati ko, 10% sa savings account ko, and then 10% naman for investing. Bumibili ako ng shares ng company namin on a monthly basis through salary deduction. I started doing this even nung nasa Philippines pa lang ako. So ito yung first exposure ko sa stock market without any knowledge about stock market. And then yung 80% naman, dito galing yung pinapambayad ko sa monthly installment ng hinuhulugan naming real estate properties and 70% for all other expenses. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, it's not how much money you make, it's how much you keep. At dahil meron akong naipon na emergency fund at meron na rin akong pera sa bangko, naisipan kong invest yung ibang pera ko sa bangko para lumago. Kasi pag sa bank lang, wala halos interest. So, ano lang siya na inflation. So, nag-decide akong mag-diversify ng investment kasi meron na akong stock sa company and hinuhulugang real estate properties. Unfortunately, yung una investment na napasukan ko, na-scam ako. So, tinakbuhan kami ng may-ari ng business, nakakilala din namin, and then di na namin alam kung nasaan siya. Ayun, dahil sa bad experience ko dun sa unang investment na napasukan ko, nag-decide muna ako mag-invest sa sarili ko. Sabi nga ni Warren Buffett, the greatest investment you can make is in yourself. Gustong-gusto ko matuto about stock market kasi gusto ko rin mag-invest sa ibang companies. Nag-i-invest ako pero isang company lang. So yung desire ko to learn more about stock market, nag-start yun nung ma-realize ko yung benefits of investing monthly in our company's stocks and then reinvesting all the dividends. Nakita ko talaga lumago yung pera ko through power of compounding and share price appreciation. Kaya nag-decide akong mag-enroll sa Value Investing College nung nasa Singapore ako. So nasa picture yung aming coach, si Coach Yan, and kasama niya dito si Mary Buffett, wife daw siya, ex-wife pala ni Warren Buffett. So medyo mahal yung tuition fee pero sulit naman kasi nagagamit ko until now and sinishare ko rin sa YouTube channel ko. Maswerte kayo yung generation nyo ngayon kasi marami ng mga free resources sa YouTube and other social media platforms. And nandyan pa ang Dragonfly Securities and PSE na active nagbibigay ng financial education para sa mga gustong matutong mag-invest. Masasabi ko na investing in myself was the best investment I ever made. And nabawi ko rin yung pinambayad ko sa tuition through stock market investing. And dito na nag-start yung aking stock market investing journey. Graduate ako January 2018.
And then February 2018, sumabak na ako. So nag-start ako sa US stock market. Kasi mas naging familiar ako sa US stock market dahil lahat ng mga examples na pinag-aralan namin sa Value Investing College about US stock market. And I slowly built up my portfolio. So ngayon meron na akong ETFs or exchange traded funds, meron akong growth stocks and dividend stocks. And then lahat ng dividends na nakukuha ko, nire-reinvest ko naman sa S&P 500 na index. And then nung 2019, nag-decide naman akong mag-invest sa Philippine stock market. Ang focus ko naman mag-invest sa mga dividend-paying companies. Kasi gusto ko pag nag-retire ako, meron akong regular income na makukuha. And ito yung mga unang stocks na binili ko. Meralco and Globe, pareho ding defensive stocks tong dalawang to. And then bumili rin ako ng preferred stocks or preferred shares ng Petron and Ayala. But then I decided to sell yung Ayala kasi mababa yung dividend. So pinalitan ko ng ASEN last year na mas mataas ang dividend. Ayan. So I like investing in the stock market because of the following benefits na na-experience ko. It can really help grow your money kasi merong potential talaga to earn higher returns. Basta mag-invest ka lang sa mga great companies at discounted price. And number 2, ito yung favorite ko, earning passive income through dividends. Number 3, power of compounding. Kasi pag ni-reinvest mo yung dividends mo and yung profits mo, it will lead to significant growth over time. And ito yung tatlong dividend-paying investments ko. My top 3 sa PSE, preferred stocks, REITs, and dividend stocks. I like preferred stocks and REITs kasi quarterly yung distribution ng dividends. So predictable. Especially yung preferred stocks kasi fixed yung payment date, fixed yung amount. So alam na alam ko kung kailan ako makakakuha at kung magkano yung makukuha kong dividend. Yun nga lang, ang preferred stock kasi wala masyadong capital appreciation. So I treat it as a fixed income instrument. Tapos yung REITs naman and dividend stocks, meron ding potential na mag-appreciate yung share price. So meron kang dividends and then pwede pang tumaas yung share price over time, especially kung maganda yung performance ng company. And ito yung aking dividend portfolio as of July. Ang dami ko nang nakolektang stocks. Pero yung top 10 ko dito, top 10 stocks by percent weight, yung naka-highlight sa blue-green. So yung number 1 ko is A-REIT. So favorite ko ang A-REIT. Nasa 10.7. Followed by LTG, SCC, mga nagbibigay ng special dividends kaya mataas yung dividend. And isa pang REIT na favorite ko, RCR, and then C-REIT, DMCI, Meralco. So yan yung mga naka-highlight sa blue-green na mga favorite stocks ko. And ito naman yung average buy price ko and unrealized gain. Important things lang to remember pag nag-invest sa stock, kailangan ng patience. So, bigyan nyo ng time yung investments nyo to grow. Successful investing requires a long-term perspective. And pangalawa, kailangan ng discipline. So, mag-stick to your investment strategy even during market fluctuations. Kasi alam ko, marami nagpapanik pag yung mga hawak nilang stocks, bumababa yung share price, yung iba napapabenta. So, malulugi ka pag ganun. Sabi nga ni Warren Buffett, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. And number 3, learn from mistakes. So, tao lang tayo, pwede tayo magkamali. So, treat them as opportunities to learn and improve your investment skills. And speaking of mistakes, nakakahiyaman ito nasabihin. Nabiktima uli ako dahil naman sa aking gullibility. So, ang nangyari dito, nagtiwala ako dun sa isang friend ko na nag-invite sa akin para mag-invest sa isang private company.
Ang problema na nagka-problema yung company. So ngayon, ipit yung mga pera namin and hindi ko alam kung maibabalik pa given the current situation of the company. Lessons learned dito sa napakamahal na tuition fee na binayaran ko. Ayan, number 1, mag-invest lang sa mga legit investment instruments. Mag-stick lang sa mga known and regulated na mga instruments gaya ng stocks, mutual funds, yan, real estate, para makaiwas sa mga investment scams and fraud. And number 2, always investigate before you invest. Nagkulang kasi ako dito talaga sa due diligence kasi nagtiwala lang ako sa nag-invite sa akin at nag-rely lang ako sa due diligence na ginawa niya. And number 3, don't ignore the red flags. So may mga red flags akong inignore. And isa pa yung pag sinabing guaranteed income, low risk, high interest. Obvious na red flag pero inignore ko. So yun, kwarta na naging bato pa. Ayan, sabi nga nila, if it's too good to be true, then it's not true. Run away. At dahil naman dito sa experience ko to, nabuo ko itong YouTube channel ko na The Money Wise Engineer. Money Wise kasi mas wise na ako sa money. And dahil din dito sa YouTube channel ko, nakilala ko rin si Sir Jan at mga taga Dragonfly Securities. And yun, minsan naisip ko, maybe God allowed it to happen to me. Baka ito yung purpose niya sa akin para makatulong sa mga kapwa Pilipino na matutong mag-invest at mag-invest lang sa mga legit investment instruments. At dahil umattend kayo ngayon sa webinar na ito, hindi na kayo mai-scam. So gusto ko lang i-share itong favorite na quote ko. Galing ito sa book na The Richest Man in Babylon. Men of action are favored by the goddess of luck. Take action to build your financial future. Thank you. So now I'll turn you over to the next speaker, Mr. John Carlo Lim, the CEO and co-founder of Dragonfly Securities. So bago sa lahat, I'd like to thank muna the Department of Migrant Workers and the PSE for the opportunity to conduct a webinar with our beloved OFWs. Para sa akin, isa tong malaking karangalan. Katulad ng karamihan, matagal ko nang paniniwala na ang ating mga OFWs ang tunay na bayani ng ating ekonomiya. 9% ng ating ekonomiya ay mula sa overseas remittances na pinapadala ninyo sa inyong mga kapamilya. Aking hangarin para sa bawat isa sa inyo ay balang araw makapagretiro kayo ng may kasaganaan. So, let's start. So, I'm sure habang nagtatrabaho kayo abroad, sigurado ako hinahangad ng karamihan na masecure ang ating pinansyal na kinabukasan. So, ang dalawang pangkaraniwang or common na options na palaging pinupursue ng OFW ay ang pagsimula ng negosyo, kadalasan through franchising, or passive income mula sa rental income ng ating real estate investment. I-break down natin ang dalawang option. Una, to start a business. Ako, first of all, a little bit of background. Ako ang kaisa-isang miyembro ng aking pamilya na naging entrepreneur. Over the past 20 years, ito yung aking mga natutunan tungkol sa realidad ng pagsimula ng isang negosyo. Number 1, probability of success. Mababa ang posibilidad na manalo. Lagi nating narinig na karaniwang gabay or rule of thumb na ang probability of success ng isang business ay 10% lamang. Isa pang disadvantage ay ang malaking kapital na kailangan para makapagsimula. What is worse, if nalugi ang business, mawawala ang buong kapital mo, walang matitira. Pangatlo, ang kita or net income sa business, hindi mo dapat itapat sa cash. Kung wari 100K ang kinita mo, kadalasan siguro kalahati lang or less ang kaya mong ilabas para gastusin. Kasi kailangan mo i-reinvest ang capital sa inventaryo and iba pang kinakailangan sa pagpapatakbo ng business. Pang-apat, kailangan talaga na may magpapatakbo ng negosyo, kailangan ng active management.
In the end, katulad ng sinabi ni Mr. John Garcia, 20 plus years na po ako nag-invest sa stock market. This year, yung 23rd year ko, 23rd straight year of profitability sa stock market, mas malaki pa ang kinita ko sa stock investment ko kumpara sa aking mga businesses. Hindi ko sinasabi na huwag tayong magnegosyo. Kailangan lang maging sobrang maingat dahil ayaw natin mabaliwala ang ating pinaghirapan. Next, pag-invest sa real estate. Katulad ng pagsimula ng business, malaki din ang capital requirement sa pag-invest sa real estate. Ikaw din ang bahala humanap ng mag-upa at pagsingil sa renta. Hindi mo din pwedeng asahan na 100% na may nagre-rent palagi. Mababa din ang ROI sa real estate ngayon dahil ang napakataas na ang halaga ng mga real estate. Ang hirap pa itaas ang renta bawat taon. Pag binasira, sagot mo pa ang gastos. Ngunit may advantage naman ng real estate. Kasi meron kang pinanghahawakan na hard asset. Pwede mong gamitin at tirahan. Okay, now i-discuss natin, may actually mas higher probability option na investment versus starting your own business or real estate. Isa ang paggawa ng passive income portfolio na binubuo ng dividend-paying stocks. Sa strategy na ito, mag-invest tayo sa mga pinakamalalaki at pinaka-successful na kumpanya sa bansa. At dahil palaki lang ng palaki ang mga kumpanya na ito tulad ng BPI, Meralco, Manila Water, palaki din ng palaki ang kanilang dividendo over time. Ikaw, bilang minority shareholder, align ng objektibo mo sa mga tanyag na pamilya na controlling shareholder tulad ng mga Ayala, ng mga C family, or mga Aboitiz dahil nais din nilang palaki ng dividendo na matatanggap nila. Mamaya, pag-uusapan natin ang REITs na actually napag-usapan na po ni Tita Glo na pwedeng pangtapat sa real estate investment. Another good option na I'm sure alam ng karamihan ay ang MP2, pero that's beyond the scope of this webinar. Pero isa rin siyang good option na para magsimula ng isang passive income strategy. Okay. So ang okay sa mga REITs katulad na sinabi ni Tita Glo, kaya mo makapag-invest gamit ng maliit na kapital sa mga real estate properties tulad ng Glorieta 1 and Glorieta 2 na kasama Vertis North and mga BPO offices ng A-REIT. Bilang REIT kasi, required ang kumpanya magbayad ng 90% of taxable income bilang dividendo. Isa pang advantage, mga professionals ang nagmamanage ng mga properties. Katulad ng A-REIT ngayon, sa presyo ngayon ng A-REIT, malapit siya sa 6% dividend yield and potential pang tumaas habang dinadagdagan ng Ayala Land ng iba pang assets ng A-REIT. Para sa akin, ang pinakamainam na strategy na pag-invest sa Philippine Stock Exchange ang tinatawag na dividend harvest strategy. Sa pamamaraan na ito, tinatanggal natin ang atensyon natin sa araw-araw na pagbabago ng presyo ng merkado. Ang focus lang natin ang passive income dividend stream. Gaano ito kalaki, ka-safe, and paglago nito. So ang concept na ito, pinapalaki lang natin ang ating passive income taon-taon sa pamamagitan ng pag-invest sa dividend stocks, REITs, at preferred stock. Ang okay sa strategy na to ay pag-retiro mo, hindi ka nag-aalala whether tumataas or bumababa ang stock market. Nag-harvest ka lang ng mga dividendo galing sa inyong investment. Okay, linawin natin ito with an example. Gamitin natin ang ICT led by Mr. Enrique Razon. Ito to my mind is the gold standard. So ang ICT, ang pinaka-successful na blue chip stock ng PSE over the past 20 years. Sa S&P, kumpara sa S&P 500 ng Amerika, ang Apple lang ang nakatalo sa ICT pagdating sa kabuuang kita over the past 20 years. Nung simula ng 2003, kapag bumili ka ng 100,000 shares ng ICT sa halaga ng 266,000 pesos,
sa taon na yon, makakatanggap ka ng 30K pesos worth ng dividendo. Sa susunod na 20 years, tinaas ng ICT ang dividendo nito by 18.76% kada taon. Noong March 2024, nagbayad ang ICT ng 9 pesos and 35 cents in dividends. So sa 100K shares mo na binili mo noong 2003, binayaran ka na ng ICT ng 935,000 worth of dividends in 2024 kumpara sa 30,000 na natanggap mo in 2003. Bukod pa dito, tumaas ang stock price ng ICT from 2.66 pesos to around 360 pesos. So paano to nangyari? Kasi ang malaki na pag-angat ng dividendo ang nagsuporta sa mas mataas na stock price. Lastly, pag ni-reinvest mo yung taon-taon na dividendo na natatanggap mo from ICT para bumili ng karagdagan shares ng ICT, yung 266K na investment mo lumago na to 6.45 million by 2024. Alam natin na nahihirapan ang karamihan mag-invest sa stock market. Kaya bukod sa investing app, dinesign namin ang Dragonfy na maging komunidad ng investors na nagtutulong-tulong sa isa't isa upang umasenso through investing. So last November 29, sinimulan namin what is known as the Investing Club, kung saan nagmamanage kami ng real money dividend harvest strategy model portfolio. Bilang kliyente ng Dragonfy, makakatanggap ka ng email, Viber, WhatsApp alert bago kami bumili o magbenta ng isang kahit anong stock. Meron din kaming analysis and research at edukasyon na makakatulong sa inyong investment journey. So as of July 15, 2024, up na ng 21.18% ang model portfolio namin sa Dragonfy. Kumpara sa PSEI na tumaas ng 7.35% in the same period. Nag-double down kami sa community aspect with the creator circle. So sa app namin mismo, mapapanood na ninyo and mababasa ninyo ang mga content from the country's top financial literacy creators tulad ni Tita Glo ng MoneyWise Engineer, Mercado Barkada, Investing PH, at iba pa. Dito makikita ninyo ang mga stocks na binibili nila o sinusubaybayan. So ang okay sa Dragonfy is kabilang ang only brokerage ngayon na approved ng SEC for eKYC. So kaya na ninyong mag-open and fund ng account for in as little as 20 minutes. Other features po na useful for OFW, kaya na ninyong mag-fund ng account using InstaPay and PesoNet. No need for a bank account sa pag-open ng account, pero kinakailangan pa din ng bank account para mailabas ang pondo. Importante ito para sa seguridad ng lahat since pwede lang mapunta ang pondo sa bank account na may exact account title as your brokerage account. Dito tayo makakaiwas sa mga scams na sinasabi ni Tita Glo. So meron din kaming aftermarket hours orders, so pwede na kayong mag-enter ng order kahit sarado ang stock market. Para sa mga gusto mas personal na consultation, meron din kaming tinatawag na Goal Getter program. Pwede na kayong mag-book ng Zoom call with me para maitanong mga investment questions ninyo. So a little bit about Dragonfy. Ang mga co-founders namin sa Dragonfy include the Jollibee family at ang mga inasal founder na si Mr. Injap Sia. So here sa video namin, nakita nyo ang technology na ginagamit namin sa Dragonfy ay walang katulad sa bansa ngayon. Gamit namin ang the same technology na sa pinakamalaking brokerage sa Amerika. Ginawa namin napakadali mag-invest kahit bago ka sa larangan ng investing. Para sa mga mas advanced, sorry po, hindi gumagana yung deck ko. Para sa mga mas advanced investors, meron din kaming mas sophisticated na web app na nakikita nyo sa screen nyo ngayon. Kita nyo, as you can see, sobrang kakaiba talaga yung technology namin here sa Dragonfy. So you can invest, you can download yung app ng Dragonfy sa iOS and Google Play Store.
So that ends po my part of the presentation. Thank you for your time. Thank you very much, John, and Tita Glo for your presentation. Talaga namang napaka-special ng ating webinar ngayong gabi. We are joined by the Secretary of the Department of Migrant Workers, si Sir Hans Leo J. Kakdak. Let's all give Secretary Hans a virtual round of applause. At this point, we would like to invite si Secretary Hans to please give a short message to our kababayan OFWs to be followed by a group photo op with our OFWs attending this evening. Sec Hans? Yes, thank you, sir. And thank you po muli sa inyo, mga mahal nating mga OFW sa inyong pagpapaunlak. And of course, kay CEO Carlos Monzon ng Philippine Stock Exchange. Kami po ay katuwang ng PSE, kami sa Department of Migrant Workers. Kami po ay tahanan ng OFWs. Kasama ko ngayon dito si Assistant Secretary Benny Legaspi at mga katuwang namin sa DMW at sa National Reintegration Center for OFWs. At ang pakay namin talaga ay mabigyan ng sapat na protection, hindi lamang ang mga karapatan ng OFWs, basic employment and basic human and employment rights. Alam nyo na yan. Meron na rin katanyagan ang Department of Migrant Workers, katuwang ng OWA, mga labor attachés natin on the ground bilang pagsulong ng proteksyon ng mga ating mga mahal na mga OFWs. Pero ang gusto namin talagang tahakin din na landas, di lamang proteksyon ng karapatan, kundi proteksyon ng inyong kabuang kita. Ibig sabihin, hindi mawawaldas, magagamit ng wasto, magagamit sa inyong pakay, mga ambisyon, mga pangarap sa buhay, ang inyong kita, ang inyong income, ang inyong sweldo, sahod sa abroad. Ayaw namin mawaldas, masayang sa scams o debt traps o mga hindi pangangailangan sa buhay na lilihis lamang sa inyong landas bilang mga, sabihin na natin, co-architects of national development at bilang mga breadwinners ng inyong mga pamilya at mga komunidad. So kaya ito, isa sa mga ginagawa natin, yung financial literacy and education sa PSE. Napakinggan ko yung previous speaker at napakamasustansya. Maraming salamat, sir, sa inyong input yung sa Dragonfly. And of course, you will all be left to your own decision making. No? Wala kaming pinipilit na pasukin na anumang transaksyon or sabihin na nating ini-endorse a particular company. But we're very thankful for our private sector partners such as the previous speaker who imparted yung kanyang words of wisdom and advice. Napakahalaga po mga binahagi niyang mensahe patungkol sa pag-invest sa stock market. Naalala ko yung metric na binigay sa amin ni President Monzon nung nag-signing kami ng Memorandum of Agreement. Sabi niya 6.9% lang ng OFWs, ng mga Philippine stock investors ay OFWs. Kaya ang layunin natin, may metric tayo ng 6.9%, taasan pa yan para mabigyan kayo ng sapat na gabay kung paano mag-invest sa ating pinaka-Philippine stock market. Atin po ito. Nanonood tayo sa TV ng New York Stock Exchange at DAX at CAC Current and all these other stock exchanges. Pero itong PSE atin po talaga. At wala na siguro tayong paunlakan pa kunin sarili nating ekonomiya, paglago ng ating sariling ekonomiya at yung ating stock market. Of course, you will be guided accordingly as you go along. Again, wala po tayong ini-endorso o pinipersa dito na in particular stock investments. Basta't ang sinasabi lang natin, malaman at maintindihan ng mga OFWs ang ating Philippine stock market. Makaiwas sa scams, stock investment scams. Sabi nila ang number one scam daw, shopping scam. Ang isang central message nitong financial literacy ay gamitin ng maging
mautak din sa paggamit ng halaga ng pera ng inyong sahod. Investment scams, recruitment scams, meron pa raw lottery scams. Definitely meron din mga stock investment scams. No? So mag-ingat at nandito po kami sa inyo bilang gabay, bilang alam naming pagiging protection din ng inyong mga kabuang sahod. Of course, kaibat nitong protection ng inyong kabuang sahod, ang iba pa naming layunin at objectives. For example, nakipag-partner kami sa BSP, Bangko Sentral, sa Financial Literacy Education. Meron kaming Pitaka Project, Pinansyal na Talino at Kaalaman, Pitaka Project. Meron tayong project with the Securities and Exchange Commission para makaiwas sa stock sa investment scams. Yung kanilang ASTIG program or project sa SEC. Meron tayong proyekto with yung cyber security para sa mga online scams. Cyber security group si ICC ng Department of Information Communications Technology. Nagpartner tayo sa 3 kagawaran, kapwa naming kagawaran tungo sa pagnenegosyo, ang DTI, Department of Trade, ang Department of Agriculture, agribusiness and agricultural related businesses, and then DOT sa tourism-related businesses. Halimbawa, kung gusto niyo magtayo ng Airbnb o souvenir shop or maging tourist guide ng inyong mga kaanak o kayo mismo, yan, gagabayan tayo ng DOT, Department of Tourism sa larangan yan. So, ito lamang po yung mga ilan sa mga sinasagawa natin. Yung remittances ninyo, alam natin, bahagi, of course, yan na yung pinaka-core ng inyong gains ng overseas employment, yung sweldong kinikita na remit sa Pilipinas. Nakikipag-usap din tayo sa Land Bank at sa Overseas Filipinos Bank kung paano pa ito maibababa. And of course, speaking of the BSP and the Land Bank, patuloy yung ating kampanya sa financial inclusion, pag-iimpok sa bangko. Maganda yung nabanggit kanina ng previous speaker na sabi niya yung bagamat walang requirement to open a bank account sa pag-maintain ng stock investment account ay yung mismong releases ng dividends, yun ang pagkadinig ko kanina, yung income ay through the banks para protected yung inyong stock investment income. Maganda yun na makapagbukas kayo ng bank accounts. And then recruitment costs sa mga bagong recruit, meron tayong pakikipag-usap sa host countries. At kami rin mismo, yan, bahagi na yan sa regulatory function namin sa DMW, pagbababa ng cost ng recruitment sa mga OFWs para hindi na sila umutang o maging mamenos yung pag-uutang bago pa man umalis. So yung recruitment cost, pinabababa natin yan. For example, pinalalawig natin yung no placement fee policy. Bibigay tayo insentibo sa mga recruitment agency na no placement fee ang policy. At may mga bansa na bawal ang no placement fee, kaya tayo ay naghihigpit din dyan, tayo ang regulator. Sa aspeto na yan, may mga trabaho na bawal ang placement fee katulad ng kasambahay at seafarers. At sa mga bansang bawal nga ang placement fee ay naghihigpit din tayo. So, halimbawa, US, UK, Netherlands, Ireland, Japan, examples of countries na bawal ang placement fees. No? And then of course, may placement fee ceiling. Kung pwede man ang placement fee, dapat 1 buwang sahod lang. So pag lumagpas dyan, pinaparusahan natin yung mga recruitment agencies na lumalabag nito. So yun na lamang. Yun lamang ang mga examples ng ating sinasagawa. I really don't want to take much of your time, but di ako nakatiis. Nagbahagi rin ako ng konteksto ng ating mga programa. So maraming salamat po, Philippine Stock Exchange, resource persons. Ako, taos puso namin pasasalamat sa inyo, sa ating MC, Sir, and of course, President Monzon. Nandito po mga kasama natin sa I think ang mga labor attaches nandito rin kasama. So welcome din sa ating mga Department of Migrant Workers, labor attaches sa migrant workers offices all around the world. Mga Philcom leaders, hi, hello. Magkita-kita po tayo sa mga succeeding webinars natin. Maraming salamat po. Thank you. Take care. God bless. Maraming salamat po, Secretary Hans Katdak of the Department of Migrant Workers. Talaga naman pong nakaka-excite ang mga programs ng ating DMW para sa ating mga kababayang OFWs. Siguro before I let our speakers go for the evening, I will ask si Tita Glo and then si John to give their key takeaways para sa ating mga participants. We'll start with you, Tita Glo.
Yung masasabi ko lang, wag matakot mag-umpisa. And start as early as possible. Kung magkano yung kaya mong invest. So go. And go long term. And avoid yung fear of missing out or FOMO. So yun. Wow Sir naman, Jan naman. napaka-Gen Z ni Tita Glo, ano? FOMO, fear of missing out. Okay, ikaw naman, John, ang iyong key takeaways for our participants this evening. Ako, nakikita ko talaga sa mga bagong investors, palagi iniisip nila mataas yung risk. Pero in reality, yung risk talaga is in not investing. Because you're uninvested. Kung nga meron kang 50,000 pesos, pag hindi mo ininvest in 20 years, at an annual inflation rate of 3%, your 20 pesos is only worth around 27,000 pesos. So actually, the risk is not investing. Secondly, like what I mentioned earlier, it doesn't really take much to start investing. Kahit pa 1,000 lang yan, that can make a big difference. Kasi yung power of compounding talaga happens through time. So if mapa-compound mo lang yung investment mo, 1,000 a month, 1,000 a month for 40 years, as I mentioned, ang total investment mo lang dun around mga 430,000. Pero your investment will become around 3.6 million in 40 years. But imagine pag hindi lang 1,000 invest mo. But the point is, the risk is in not investing. And secondly, it doesn't take much to invest. Start investing. Wise words from our resource speakers this evening. Muli po, maraming salamat Tita Glo at John. Bigyan po natin sila ng isang virtual round of applause. Okay, at of course, salamat pong muli sa ating mga nanood ngayong webinar. Nakita ko kanina sa chat, bitin ang Q&A, kailangan daw ng part 2. O, wag po kayong mag-aalala kasi po itong Kapital Kabayan natin ay regular program na po ng PSE at DMW every third Saturday of the month. So isusubukan po namin yan buwan-buwan na merong bagong webinar na para sa inyo. So before we end this webinar, sana po maimbitahan namin kayo to answer our short post-webinar survey. So para po malaman namin kung paano pa namin may improve ang aming Kapital Kabayan webinar series. Dito sa survey na to, napaka-importante po yung inyong sagot. Gusto po naming malaman kung ano pa ang mga topics na gusto ninyong i-cover namin sa mga susunod na webinars. Inaanyayahan din po namin kayo na mag-join sa ating Viber at WhatsApp group. Paano po kayo makakapag-join? Sagutan niyo po yung post-webinar survey na yan. Meron pong field dyan na ilalagay niyo po ang inyong mobile number, either Viber or WhatsApp, para po ma-add na po namin kayo sa group. Maliban po sa mga announcements, patuloy po kami magbibigay ng mga learning content po doon sa inyo tungkol sa pag-i-invest at iba-ibang investment strategies. Yung pong Viber and WhatsApp group na yan ay exclusive lang po para sa ating mga OFWs under our OFW Financial Education Program. So kung nag-enjoy kayo sa aming webinar and you want to stay updated sa latest stock market news, pwede nyong i-follow ang Philippine Stock Exchange sa aming social media platforms. We are on Facebook, Instagram, YouTube, and X. Kanina po nabanggit natin ang PSE Academy website. So inaanyayahan po namin ang lahat to visit and sign up sa aming PSE Academy website. That's www.pseacademy.com.ph para po kayo ay makakuha ng free access sa ating mga tools, mga learning materials, mga videos, mga online courses. Lahat po yan libre na makakatulong sa inyong pag-aaral tungkol sa stock market. You can also learn more about our market education initiatives at yung mga iba-iba naming events dyan po sa Academy website. Ngayon, kung may mga inquiries pa po kayo or may karagdagang tanong, maaari lang pong mag-email sa aming PSE Academy email address. That's academy@pse.com.ph. Ayan, napakaraming plugging para sa inyo ngayong gabi. Muli po, salamat sa inyong oras at mabuhay po kayo aming mga kababayang OFWs, mga bagong bayani ng Pilipinas. Ito po si John Garcia, ang inyong host. Wishing you all a very restful evening and a wonderful weekend. Kita-kita po tayo ulit next month, mga kabayan, sa ating Kapital Kabayan series. Magandang gabi.